Ay, hindi ko rin baligya kasi ako. Uli ko pa. Magandang buhay at ito na nga po yung continuation ng ating Tablas Adventure. This is second day. Early morning while waiting sa cook ng resort. Wala pa kasi magluluto. Nagkape-kape muna kami. And habang inaantay namin itong foreigner na nakita na namin while walking going to the beach kasi nagmasid-masid muna ako sa palibot. Ay pumasok dun sa resort at nagtanong kung sino daw yung may-ari kasi parang gusto niya makausap. Lamig. Habang nagtitake ako ng video dito, may na-realize ako, sabi ko parang familiar yung place. And then, ito pala yung lugar, naalala ko, 6 years ago, napuntahan na namin, tinatawag nila itong Binuk. Itong spot na to, talagang kung ang hinahanap mo ay peace and calm, ito yun. Early morning ito, walang masyadong tao. Sabi nga ni Kuya, yung kamag-anak namin, dineclare na daw tong sanctuary area ng government. Sa lambat yan. Ang gagawin natin dyan. Aso. Totoy! Totoy! Ay. Hindi nila alam. Hindi naman mainit, Kuya. Habang kumakain kami ng breakfast, napadaan naman tong couple na naka-check-in nearby sa room lang din namin. Magbe-breakfast din yata sila pero sa labas, sa bayan. Kaya mo po saan? Ang kanin? Hindi kami hotdog lang. Ito ba na yan? Sanggutan. Sino taga-sanggot na, Kuya? Sino taga-sanggutan nga? Sanggot ka ba? Yung kamay ng gahulog ba yung buko la dito sa tangglaw. Taong niya Kuya Ong? Ha. Bananatip. Sige lang, mayroon pa doon. Ay, di ka? Bananatip. Pansin mo. Wala ka ba'y magsunod? After naming mag-breakfast, nagpahinga konti at nag-swimming na nga kami. Kasi itong pamangkin ko, sobrang excited na mag-swimming sa swimming pool. Kasi never pa niya na-experience to. Ay, hindi ko pwede talaga doon sa bubod. Hindi mo. Dapat ang bubod ka man. Oh my God. Lamig. Nandiyan, lamig. Balot dyan, kaya. Ito ka oh. Lapaw rin sa mga ulo dyan. Hindi magsakyod mo yan, malumbos kita, diba? Hindi magalit. Ito lang ko dahil natin yan. Dahil, isukatan ka naman sa daan. Lapaw sa liyo. Kaya mo? Bawal na iba. Dali na. Anong meron? Lodge mo na yun. Paklan? Sawa daw sa Boracay eh.
Kinabantayan rat ng sawa. Lapit dyan. Dito naman sa spot na to, may pa-bridge, tapos parang meron siyang cottage sa dulo. Dapat mas longer daw to, pero di ko alam. Sabi ni Kuya, bakit maigsi lang daw yung nagawa. Tapos napansin ko maraming mga couple na parang nagde-date-date doon, tsaka mga friends. Tambayan talaga siya. Vlogger ka ba? Vlogger. May upuan niya dati paikot. Sayang. Against the light. Sino po yung pinuntahan niyo dito, ma'am? May pamilya, kamag-anak niyo rin? Ilan? Mag-best night bala dito. Nami. Parang pinuntahan mo doon sa... Dito yung Baka nalaman mo. Mga kamukol? Mga kamukol? Imo to nagbangka before na lang. Bless you. 6 years ron tamon bago nakabalik. Sihi ba lang na, Windows busan. Ski, sarap mag-jet ski dito. Tanawang sunset na inani ron. Gandang-ganda ako sa sunset at this moment. Sabi ko nga sa nanay, dyan na lang din kami mag-dinner. Actually, maraming mga tourists behind. Dito na rin kami nag-decide na mag-dinner kasi ang ganda talaga ng spot, ang ganda ng paligid. Tapos kalmado lang yung dagat. Napaligo ako ng Diora. Sarap. Busin mo yan. Hindi na maubos lang, sure ako. Habang piniprepare nga yung dinner namin, nag-order muna ako ng mango shake. Reasonable naman yung price para sa akin. Naman na yan. Namin siyang sunset ko yan. Madali rin. Gahulat pakitat na nga. Ang ganda-ganda ng mood ko, ang ganda ng vibes ng palibot. Tapos itong pamangkin ko, biglang nagtantrum, biglang nag-aya. Gusto niya nang umuwi, na-miss yung mama niya. Biglang na-homesick. First time niya kasing nawalay sa parents niya. Pero hindi naman to kalayuan, kaya nga lang, hindi talaga siya sanay na nag-overnight sa ibang bahay. Actually, yung mga gamit niya, talagang at the same time lang, napaalis na kami. Tsaka namin prepare kasi gusto niya sumama. Kaya kung ano-ano na lang nabit-bit naming mga damit niya. At dito nga natapos yung adventure namin ng second day before pa na-serve yung dinner ay may iyakang nagana. Kami man dahil naghulit rin sa kabi, eh?